Sana po i-update natin po sa inyo tungkol po sa Vulcan Canlaon, no? Kasi napakalaking bagay po ito na maipaabot po natin. Alam po ba niyo guys yung sinasabi ng ating kaibigan na si Tatay Shoto at si Shoto? Ngayon nandito po si Shoto guys, binalikan po nila yung Canlaon, no? Napakadelikado po ngayon. Sana wag muna kayong bumalik po daw doon. Dahil po tiningnan po nila sa loob. Napakalaking bato ang nakaharang po doon sa bunganga ng bulkan na yan. Dahil po kayo na lang po bahala na maghusga kung ano man ang aming ipinapaabot, kung kayo ay hindi naniniwala ito. Basta nakita ng ating mga kaibigan doon, pinuntahan ni Shoto yung bunganga ng bulkan, kaya meron siyang ipapaabot. Dahil po ay napakadelikado ito kapag bumalik yung mga tao doon sa pamamahay nila ngayon, malapit po doon sa Canlaon. Kaibigan, Shoto, ito po ang nakikita po niyo. Kailan po kayo pumunta? Totoo po ba talaga na, di ba sinabi na po niyo noon, no, nung isang linggo pa nakaraan na may nakabara? Gaano po pa siya kalaki yung nakabara doon? Alam mo ba guys, alam po nila guys kung bakit malakas po yung eruption, no? Pag-uusok na lumalabas doon sa bulkan sa Canlaon. Dahil po ay yung bara na yan, no, napakalakas po yung buga. Dahil po ay hindi po makahinga lalo yung bulkan. Unti-unti pong nag-crack po daw yung nandyan sa ilalim guys. Unti-unti may natatanggal po na mga lupa na buhangin. Kapag ito ay matatanggal guys, ang pinakamalaking impact dito, yung pagsabog na sobrang lakas. Kaibigan, okay lang ito daw guys ha, yung ni kaibigan, okay lang po daw kung unti-unti siya na lalaki po yung butas sa gilid para po yung bato na nakaharang po doon hindi po biglaan, no, para po ay makasingaw. Yun po ang nakikita po niyo doon sa kaibigan. Nagbabala po si kaibigan natin na Shoto sa lahat po ng nakatira po doon sa volcano dyan sa Canlaon ha. Huwag muna kayong bumalik. Kung pwede, babalik po kayo kung ano man ang ipapaabot po ng P-Box. Kasi po, grabe, hindi ko talaga inaasahan na pinuntahan ni kaibigan natin Shoto doon sa loob ng volcano. Pero, tinanong ko po siya kahapon kung kaya po ba niya natanggalin o pasabogin na lang. Pero sabi po niya, hindi pwede yan itiit. Kasi po, ay nature po yan dahil po sa init po ng nasa ilalim po ng bulkan na yan ay napakadelikado po talaga pag ito ay dapat mapanood na itong video dahil po napakahalaga po ang kanilang ipinapaabot. Ngayon guys, gusto ko talaga na malaman po ng lahat yung mga nasa lugar na yan, kahit po daw malayo, pwedeng maabot kapag ito ay sasabog. Kasi si kaibigan natin Dwindi, siya mismo po yung pumunta po doon sa loob. Tiningnan po niya, hindi po kaya guys, no? Hindi po lahat ng gusto ng tao na ipagawa sa mga elemento ay agad magagawa. Hindi po pala, no? Kaibigan, ano po ang gagawin po dito? Ang gagawin po daw dito guys, maghintay na lang po daw hanggat pumutok yan. Kapag pumutok na po yan, no, na yung putok talaga na yung mga bato at putik lalabas. Kasi po sinabi po ng ating kaibigan noon, dahil po nagkaganyan po yung mga bulkan po ngayon, dahil po sa yung malalakas na lindol, no, taod-taod lang maglinog, sila ang dahilan po dito. Kaya nagka-crack po sa ilalim, kaya sumisingaw po yung mga init po doon sa ilalim. Kaya
dapat po talaga tayo ay mag-ingat ngayon dahil po mayroon naman pong nakitaan na may mga kalamidad po na darating pa ngayong December na ito. Mag-ingat po tayo sa lindol. Minsan po talaga yung lindol ay sasabay po yan sa sasalubong po sa New Year. Kaya lagi po kami nagpaalala. Alam mo ba kaibigan, yung pinapaabot po nyo noon na apoy, marami na pong mga kababalaghan po ngayon na nakikita, no? Hindi inaasahan na mga pangyayari. Kasi meron pong nakakuha ng kamera po doon saan ba banda, ha? Basta akala po nila meteor, no? Akala po nila guys, at saka napakaliwanag. Kaya lang nag-iba-iba po yung kulay. Kaya gusto kong ipaabot sa inyo kung ano man po yun, no? Bukas siguro, balikan natin si kaibigan dito para po ay makita po nila ngayon muna, para maipaabot po nila bukas ang kung ano man po ang light na nakikita po ng mga tao doon sa area kung saan po nila nakunan po ng kamera. Basta nag-viral po yan guys. Iba po yung mga debris na nakitaan po doon sa Panabo at sa Tagum, no? Iba po yun. May kasunod pa yun na viral daw karon guys. Kaya itatanong po natin. Basta ang babala po ng ating kaibigan ngayon sa lahat po ng nakatira po doon sa Canlaon, na wag po muna kayong babalik po doon kasi po nakita ng ating kaibigan doon sa loob na ang bato napakalaki po talaga na nakabara doon. Kaya malakas po yung eruption dahil po ay parang gusto po talaga niyang sumabog na, pero hindi po siya agad-agad na makasabog dahil po ay malaki talaga, mabigat po talaga yung bato nakaharang po doon sa butas po ng bulkan. Kaibigan? Oo, magtiis na lang po kayo doon sa evacuation, no? Center, magtiis na lang po kayo sa lahat po ng mga lumikas. Mas maganda lumikas kayo para ma-safety ang inyong mga anak po. Salamat kaibigan, ha. Aalis na po ako. Bumisita pala si kaibigan natin Duwende kahapon dito. Oo, nang matapos ko linisan po dito. Grabe kaibigan, ako ay humihingi sa inyo ng tawad, ha. Dahil po sa paghihingi po ng luto numbers, kasi po hindi ko naman in-expect ba na magkapariho pala kayo ni kaibigan natin Duwende. Kung ano man ang kanilang ibinabawal sa atin, ganun din pala sa inyo, no? Salamat, ha, salamat po.